Sa tuwing may nangyayari sa amin dalawa ay umaalis siya kaagad dahil natatakot kami na baka may makakita sa amin. Kaya alam kong sasabihin yung Makati ako pero tanggap ko naman yon dahil hindi ko na nakukuha ang gusto ko sa partner ko kaya sa pinsan niya ako nagpa-comfort. 14 years old pa lang noon si Amira at siya ay nasa grade 9 pa lang nang makilala niya ang isang lalaki na tawagin na lang daw nating Kemar. Nakilala niya si Kemar nung minsang pumasok ito sa kanilang classroom kaya tinanong niya naman ang kanyang kaibigan kung kakilala ba nito si Kemar. Kaya kinabukasan ay laking gulat ni Amira nang biglang bumalik sa kanilang classroom si Kemar para magpakilala sa kanya. Dahil sinabi pala ng kanyang kaibigan kay Kemar na tinatanong ni Amira kung ano ba ang kanyang pangalan. Niligawan siya ni Kemar at sinagot naman siya ni Amira pagkalipas ng 5 buwan. Si Kemar ang kanyang first love kahit meron na siya mga naging boyfriend noon dahil hindi naman sila nagtatagal. Si Kemar lang ang nag-iisang lalaki na tumagal kay Amira dahil sa tuwing nakikipaghiwalay siya kay Kemar ay hindi ito pumapayag kaya lalo pa siyang napamahal. At pagkatapos ng 5 buwan ng kanilang relasyon ay ibinigay na ni Amira ang kanyang sarili kay Kemar habang siya ay 15 years old pa lang at 18 naman si Kemar. At dito na rin nagsimula ang matinding takot ni Amira na baka sa tuwing hindi sila magkasamang dalawa ni Kemar ay meron siyang kasamang ibang babae at baka lokohin lang siya. Si Kemar kasi ang tipo ng lalaki na kung saan-saan na lang siya gumagala at kung saan may disco ay doon siya nagpupunta. At pagkalipas ng 1 taon ng kanilang relasyon ay niyaya na siya ni Kemar na mag-live-in na silang dalawa. At nung una ay hindi magawang pumayag ni Amira dahil hindi niya magawang iwanan ng kanyang mama at papa pati na rin ang nag-iisa niyang kapatid na 5 taong gulang pa lang. Pero tinatakot siya ni Kemar na susyuktayin niya ang kanyang sarili kapag hindi siya sumama o di kaya naman ay maghahanap na lang siya ng iba. Kaya walang ibang nagawa si Amira kundi sumama na lang kay Kemar at sobrang sakit sa kanya na makitang umiiyak ang kanyang papa. Dahil nilibot ng kanyang mga magulang ang buo nilang barangay para lang mahanap si Amira. Nakita naman siya ng kanyang papa pero hindi siya sumamang pabalik pero pagkalipas ng 10 araw ay kusa na lang siyang umuwi. Dahil parang hindi niya talaga kayang iwanan ng kanyang papa at sobrang saya naman ni Amira na tinanggap siya ulit. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay pumunta sa kanila si Kemar para bawiin ulit si Amira. Kaya sumama ulit si Amira dahil hindi niya na maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil sa tuwing kasama niya si Kemar ay parang ayaw niya na ring humiwalay. Tumira si Amira sa bahay nila Kemar at naging maayos naman ang pagtanggap ng buo nitong pamilya sa kanya. At pagkalipas ng 3 buwan ng kanilang pagsasama ay nagbuntis na si Amira at alagang-alaga naman siya ng buong pamilya ni Kemar at lahat ng gusto niya ay ibinibigay sa kanya. At ang tanging nagiging problema lang ni Amira ay walang iba kundi si Kemar dahil tuwing hapon ay palagi siyang nakatambay sa bilyaran. Madalas ay sinasama naman siya ni Kemar na tumambay sa bilyaran pero kung gabi na sila makakauwi ay iiwanan na lang siya. Kaya parang mas gusto pang kasama ni Kemar ang kanyang barkada kesa kay Amira at naramdaman niya yon simula nung siya ay nagbuntis. Kaya halos araw-araw umiiyak ng patago si Amira dahil nagsisisi na siya kung bakit sumama pa siya kay Kemar. Ilang buwan pa ang nakalipas at nanganak na si Amira at sobrang nahirapan siya dahil sobrang bata niya pa pero nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil sinuportahan pa rin silang mag-ina. Sobra ang naging pagmamahal ng kanyang mga magulang sa kanyang anak dahil minsan pati gatas ng kanyang anak ay mga magulang niya pa rin ang bumibili dahil may kaya naman ang kanilang pamilya. Sobra naging mabait din sa kanya ng mga magulang ni Kemar dahil minsan ay pumupunta pa ang papa ni Kemar sa bukid para lang kumuha ng gulay na ipapakain kay Amira. Habang ang mama naman ni Kemar ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa bahay para hindi na nito pakilusin si Amira. Kaya naramdaman ni Amira na sobra ang pagka-bless niya maliban na lang talaga kay Kemar. May trabaho naman si Kemar at siya ang bumubuhay sa kanilang mag-ina pero hindi lang talaga sila inaalagaan. Dahil pagkatapos ng oras ng trabaho ni Kemar ay dumidiretso siya sa kanyang mga barkada na mga pinsan niya rin at feeling binata. Ganun na lang ang naging setup nila sa loob ng ilang buwan kaya parang napagod na si Amira at umuwi na siya sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang anak. Pero sinundan sila ni Kemar at doon na rin tumira si Kemar sa bahay ng kanyang mga magulang kaya mas naging maayos ang kanilang pagsasama. Pero hindi pa man sila nagtatagal ay gusto nang bumalik ni Kemar sa bahay nila pero hindi pumayag si Amira dahil nag-aaral na rin siya. Mas malapit kasi ang kanilang eskwelahan sa bahay ng kanyang mga magulang kaysa sa bahay ng kanyang mga biyenan. Grade 12 na si Amira nang matapos ang pandemic at graduating na rin siya. Kaya mas lalo niya pa naging kaklose ang mga kaklase niya kaya napadalas ang kanyang paggala. At sa tuwing gumagala si Amira ay hindi na siya nagpapaalam kay Kemar dahil ang iniisip ni Amira ay hindi rin naman nagpapaalam sa kanya si Kemar sa tuwing gumagala siya kasama ang kanyang barkada. Minsan ay nagiinuman ng mga barkada ni Amira pero sobrang takot niyang uminom. Pero nung minsan ay napilit nilang uminom si Amira dahil kasama niya naman ang pinsan niyang lalaki na kaklase rin nila. Nalasing ng gusto si Amira at hindi naman siya kayang buhatin ng kanyang pinsan pa uwi ng kanilang bahay. Natatakot din ang kanyang mga kaklase na iuwi ng bahay si Amira dahil baka lahat sila ay mapagalitan kaya sinabihan nila si Amira na doon na lang matulog sa bahay ng isa pa nilang kaklase. Pinatuloy siya ng kanyang kaklase na itago na lang natin sa pangalang Rose dahil wala namang ibang kasama sa bahay si Rose. Pero ilang minuto lang ang nakalipas ay may sumunod na pumasok sa loob ng kwarto na itago na lang natin sa pangalang Kevin. Buong
yung akala ni Amira na nagkamali lang ng pinasok na kwarto si Kevin dahil sobrang daming kwarto sa bahay nila Rose. Pero nang tuluyang makapasok si Kevin sa loob ng kwarto kung nasan si Amira ay may nangyari sa kanilang dalawa. Kinaumagahan paggising ni Amira ay iyak na lang siya ng iyak dahil sobra ang kanyang takot na baka malaman ni Kemar. Pero napanatag naman ang loob ni Amira nang malaman niyang hindi pala nakauwi si Kemar dahil fiesta sa baryo ng kanyang mga biyanan. At yun din ang dahilan kung bakit sumama si Amira sa kanyang mga kaklase para makipag-inuman dahil alam niya na magdidisco lang si Kemar. Pero simula ng araw na yun ay hindi na rin sumama si Amira sa kanyang mga kaklase at hindi naman siya pinilit ng mga ito. At wala rin kaalam-alam ang kanyang mga kaklase sa buong pangyayari sa kanilang dalawa ni Kevin. Hanggang sa dumating ang panahon na nakagraduate na si Amira at mas lalo pang lumala ang pagtrato sa kanya ni Kemar. Dahil mas napadalas ang pag-alis ni Kemar at hindi na siya nagpapaalam kay Amira, nalalaman lang ni Amira kapag may nagsasabi sa kanya. Hindi na rin kasi nagpatuloy si Amira sa pag-aaral ng kolehiyo dahil ayaw niyang sobrang mapalayo sa kanyang anak dahil baby pa siya. Hanggang sa isang araw na bigla na lang may nagchat kay Amira na pinsan mismo ni Kemar at itago na lang daw natin siya sa pangalang Jmar. Si Jmar ay 25 years old na lalaki at meron siyang dalawang anak at kakahiwalay lang sa kanyang asawa. Nag-open up kay Amira si Jmar na niloko siya ng kanyang asawa dahil sumama na ito sa ibang lalaki na sobrang gwapo rin. Si Jmar ay sobrang bait na lalaki, wala siyang bisyo kahit isa at sobrang maalaga niya sa kanyang asawa pero iniwanan pa rin siya ng kanyang asawa at sumama sa iba. Kaya ito na ang naging simula ng kanilang usapan at nagbigay naman ng payo si Amira para kay Jmar. Kaya sobrang naging magaan ang loob niya kay Jmar kaya dito na rin siya nagsimulang mag-open up ng sitwasyon nilang dalawa ni Kemar. Umiiyak doon si Amira habang nagchat-chat siya kay Jmar kaya nagulat siya sa sinabi ni Jmar sa kanya na bakit hindi na lang daw si Jmar ang kanyang piliin kaya sa sobrang sama ng loob niya kay Kemar ay pumayag naman siyang ligawan na siya ni Jmar. Umabot ng 2 linggo ang panliligaw sa kanya ni Jmar hanggang sa napasagot na si Amira. At nung mga panahon na yon ay magkaaway silang dalawa ni Kemar kaya pakiramdam ni Amira ay hindi naman daw talaga siya totoong mahal ni Kemar. Kaya nagpatuloy ang patagon nilang pag-uusap ni Jmar at silang dalawa lang ang nakakaalam. Gumawa rin sila ng mga dummy account para doon sila nag-uusap. Tumagal ng ilang buwan ang relasyon nilang dalawa ni Jmar nang walang nakakaalam pero nakukonsensya na si Amira. Dahil isang beses ay pumunta si Jmar sa mismong bahay nila Amira sa kasalukuyang wala ang kanyang mga magulang at silang dalawa lang ng anak niya ang magkasama. Pagdating ni Jmar sa bahay nila ay niyaya siya na may mangyari sa kanila at bumigay naman si Amira. At alam naman ni Amira na ang sasabihin ng mga tagapanood na sobrang kati niya pero tanggap naman yun ni Amira. Dahil hindi na nakukuha ni Amira ang kanyang gusto kay Kemar kaya kay Jmar na lang siya nagpa-comfort. Hindi na rin daw natin siya masisisi kung bakit sobrang nasasaktan siya sa mga ginagawa sa kanya ni Kemar. Dahil ang pinakamasakit na ginawa sa kanya ni Kemar ay pagkatapos siyang galawin ito ay pupunta na lang siya agad sa kanyang barkada na parang wala man lang nangyari. Isang beses na may nangyari sa kanilang dalawa ni Jmar ay umalis din ito agad dahil sa sobrang takot nilang dalawa na baka may makakita sa kanila. Kaya sobrang napamahal na si Amira kay Jmar kahit minsan ay sinasabihan niya na ito na tama na at itigil na nila pero hindi pumapayag si Jmar. Kaya sumasakit po ang dibdib ko dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nakukonsensya na po ako at natatakot na baka may makaalam na ng relasyon namin dalawa ni Jmar pero si Jmar ay sobrang inaalagaan po ako. Pero sobra na po talaga ako nakukonsensya kaya ano po ba ang dapat kong gawin? Ramdam ko po na mahal ako ni Jmar pero alam ko naman po na kahit mali ay wala nang gana sa akin si Kemar. Magkaaway pa rin kami ni Kemar hanggang ngayon at halos araw-araw kami nagsisigawan sa harapan ng anak niya. Pero kinaumagahan naman ay parang wala naman nangyari sa kanya at pumupunta lang siya sa amin kapag may kailangan siya. Kaya sana po ay mabigyan nyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At dahil sinisipag ako magpayo for today's video dahil sobrang dami mong pwedeng gawin kaya bibigyan kita ng multiple choices pero wag mo lang pipiliin ng letter D. At yung letter A natin ay hiwalayan mo na lang silang dalawa dahil ilang beses mo na rin namang niloko si Kemar at hindi malabong magawa mo rin yan kay Jmar. At isaisip mo dito yung unang beses na pagkakataon na nagloko ka na nakaramdam ka ng takot dahil sobrang takot mo na baka malaman ng partner mo pero hindi ka nakaramdam ng guilt dahil niloko mo siya. Kaya ang naging epekto ay nagawa mo yung ulitin sa pangalawang pagkakataon dahil hindi ka nahuli nung una. At ito naman ang ating letter B na piliin mo na lang si Jmar. Dahil kagaya nga ng sabi mo, ramdam na ramdam mo ang pagmamahal sa'yo ni Jmar at sobrang napamahal ka na rin sa kanya. At kagaya rin na sinabi mo kanina na nararamdaman mo na hindi na tunay ang pagmamahal sa'yo ni Kemar kaya para saan pa yung relasyon yung dalawa. Basta bago nyo ipagpatuloy ni Jmar yung relasyon yung dalawa, makipaghiwalay ka muna ng maayos kay Kemar. At kung si Jmar ang pipiliin mo, magiging legal yung relasyon yung dalawa. Yun nga lang, masasaktan nyo ng husto si Kemar dahil magpinsan sila. Pero magiging malaya kayo ni Jmar at wala na kayong itatago sa mga tao. At ito naman ang ating letter C. Ito naman ang aking pipiliing sagot. Umpisahan mo sa pakikipag-usap
muna kay Kemar kung totoo bang may pagmamahal pa siya sa inyong mag-ina. Kausapin mo siya ng mahinahon para hindi mauwi sa awayan, at kapag umami naman siya na wala na siyang pagmamahal, pwede mo na siyang hiwalayan ng maluwag sa iyong kalooban. Pero kasabay ng pagtatanong mo kay Kemar kung may pagmamahal pa siya, tanungin mo rin muna yung sarili mo kung meron ka pa bang pagmamahal sa kanya. Dahil kung ako yung huhusga sa kwento mo na to, parang wala ka na rin namang pagmamahal sa kanya dahil hindi mo naman siya magagawang lokohin ng paulit-ulit kung mahal mo pa. Pero kung ang usapan yung ito ay mauwi at magtapos sa pag-aayos ng inyong pamilya, kailangan mo munang aminin lahat sa kanya. Hindi naman kasi pwedeng ikaw lang yung magdidesisyon na ayusin yung pamilya nyong dalawa. Kailangan tanungin mo muna siya kung matatanggap niya ba yung mga pagkakamaling nagawa mo sa kanya. Sobrang dali kasing hiwalayan na lang si Jmar at makipagbalikan ka at makipag-ayos na lang kay Kemar, pero paano naman siya? Di ba parang lugi naman? At magiging mahirap din para sa'yo na nagagawa mong humarap at tumabi sa kanya nang alam mong meron kang dinadalang pagkakamali sa sarili mo. Kaya kung ang magiging ending ay piliin nyo maging maayos ang inyong pamilya, kailangan mo munang umamin sa kanya at tanungin mo siya kung tatanggapin ka ba niya. Tsaka syempre, kailangan niya din mag-adjust na kahit papano ay maglaan siya ng oras para sa inyong mag-ina, hindi pwedeng puro barkada. At ang ating letter D ay wag mo naman sanang piliin, yun ay ituloy mo kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Na ipinagpapatuloy mo na lang ang pagluloko mo kay Kemar habang kayong dalawa pa ni Jmar. Dahil itong letter D lang natin ang merong hindi pinakamagandang ending dahil ang ending nito ay gulo at sakit lang.